Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Julius Russell. And isa pa akong registered nurse sa Pilipinas. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe my YouTube channel. And make sure to hit the button like, share, and i-click nyo na rin ang notification bell for being updated sa mga upcoming videos ko pa po. Maraming salamat. So sa video na ito, sasagutin ko yung mga pinakamadalas na tinatanong during my DIY NCLEX application. So kung isa ka man sa mga may katanungan o gustong linawin during your NCLEX application, then you are in the right place. Sana tatapusin nyo tong video na to hanggang sa dulo. So itong mga question na ito, kinuha ko siya from my previous videos kasi hindi ko sila nare-replyan lahat doon sa comment section sa sa video ko. So that's why ginawan ko na lang ng video na ito. Okay, so this is the first question. Ang first question po natin is, hi, I want to know recently after marriage surname is changed and now I have new passport after marriage. So should I fill name change form? So, yung sagot ko po is yes. Kasi based po sa NYSED or New York State Board of Nursing NCLEX application na if you already change your name or surname after marriage and you already have your updated passport, then you should usually submit the change name documents and forms para magmamatch lahat ng mga importante or mga legal documents nyo po. But if your nursing education documents or form is under your maiden name, you have to provide your marriage certificate lang, serve as the legal link of your two names. Okay? So magpo-provide ka lang ng marriage certificate. Ayun. Next question is, hi sir, may I ask po ano pong gagawin if hindi kasya ang name sa character limit? Di po kasi kami makapag-proceed. Okay. So for full name, yung mamahabang pangalan dyan na hindi kasya doon sa character limit, you may shorten na lang the middle name. So instead na i-spell out mo siya, middle initial na lang yung gamitin nyo. Make sure lang talaga na dapat yung first name at saka yung last name dapat magmamatch po siya dun sa mga legal documents nyo po like passports, like valid IDs and etc. Okay? But if it's still hindi pa rin kasi sobrang haba talaga ng name nyo, kasi may mga tao talaga na mahahaba yung names, ang gagawin mo na lang is you have to contact the NYSED Board of Nursing or the online support para mag-guide po kayo kung anong gagawin nyo. And ililink ko na lang yung mga official details, information contact sa NYSED para makontak nyo sila. Next question is, sir, hello po. May I ask if need po ba rin yung high school diploma sa mga isasend na documents sa New York? And doon po sa part na i-fill up po yung start and end date ng elementary and high school, hindi po ba pwede doon estimated month lang ang ilalagay? Okay. So, commonly, hindi na po highly recommended ang high school diploma. Unless if it is specifically requested talaga sa NYSED or CGFNS, then we're going to comply the high school diploma. Pero yung highly talaga requested is yung nursing education diploma, yung mga documents na kailangan na ipapadala doon sa New York talaga. But during my time, hindi ko siya pinadala yung high school diploma ko, pero ni-scan ko siya and in-attach ko during the registration yung online form, yung form 1. Doon ko siya in-attach. Okay? But this 2026, my cousin kasi na nagpa-process sa kanyang NCLEX application, sabi niya, hindi na rin niya daw pinadala or nilagay or na-attach yung high school diploma sa online registration. So yun. At saka doon sa start and end dates
ng school, yes, pwede lang po month and year ang ilagay nyo dun. Next question is, hello po, if nag-transfer po ako ng first year college, then second year to fourth year is graduatean ko na school po, paano po yung start date and mag-add school po ba ako? Yes, para sa akin, or based po sa nakagila kong research, based sa NYSED, na you have to add both schools kung saan kayo nag-aaral. So, ilagay nyo po doon sa education history ba yun? Basta doon mo ilagay or mag-add school ka doon. And then, doon sa start and end dates, kung saan kayo nag-aaral, it should be based on the actual dates na nag-aaral kayo bawat school. So, like for example, first school. So, ang lagay mo doon is first year lang or only. Okay? So, like for example, 2000 or June 2006, and then natapos is March 2007. And then for second school, second year until graduation. So, June 2007 until graduation. Yun po yun. So, again, you are going to indicate na lang yung corresponding actual dates each of schools separately. Ayun. So, next question pa tayo is, hi, I have one problem, submitted my Form 1 from online and Form 2F form from School of Nursing, but there's a name issue. I written my two names on F1 form, but on 2F form, I written only one name. How can I do correct this? So, yung sagot ko dyan is, you have to contact NYSED as soon as possible po, to inform them na about your name discrepancy between the 1F form and then the 2F form. And then I think they may usually ask you to submit a written explanation and some supporting documents or legal documents such as passport, IDs, showing your complete legal names. So, napaka-importante po talaga na dapat lahat ng records, ng documents nyo po is match lahat talaga. So, yun po. Consistency of across all of your documents, yung names is very, very important and crucial po talaga during the NCLEX application. Ang next question is, Sir, doon po sa history na tanong, do you have other name that appears on a degree? Does it applies po na nagbago apelyido due to marriage? So, ang sagot ko po is yes, applicable po siya if nagbago yung apelyido nyo due to marriage. So, ang ilagay nyo po doon is yung maiden name nyo doon sa tanong na do you have other names used, para mamamatch po ng NYSED during the process ng documents nyo. Specifically, kung may mga documents records, specifically doon sa school na under pa rin sa maiden name nyo. So, yes. Okay, so next question is, hi po, may tanong po ako, working po ako currently sa Qatar. Ang tanong ko po ay, ano po ang ilalagay ko na address? Address po ba sa Philippines or dito sa Qatar? Thanks po. Okay. Sa application po, mas importante po talaga yung current and physical address kung saan po kayo nakatira, regardless po sa country. So kung sa Qatar po kayo nakatira ngayon, so much better na ang ilagay niyo po doon is sa Qatar. Kasi para reachable po kayo kung may ipapadala po yung BON, or I mean ang NYSED sa inyo. Katulad po sa akin, nung nakapasa po ako ng NCLEX, may pinapadala nila ako na certificate. And kaya mas importante po yung current and physical address po talaga. But if meron po kayong permanent address sa Philippines, then okay lang po yun. Doon po nyo ilagay yung address sa permanent address, which is yung sa Pilipinas na address nyo po. Okay, so next question po tayo.
Hi sir, may I know if you also attach your elementary and high school diploma and your Form 137? So, ang sagot ko, again, sa sinabi ko kanina na hindi na po highly required yung high school and elementary diploma. Mas commonly required po yung nursing education diploma kung saan kayo nag-aaral ng nursing. Okay? And yung sa akin, last 2020-23, hindi ko na siya pinapadala dun sa New York, pero in-scan ko siya and in-attach ko na lang dun sa Form 1, yung online registration. Pero sabi kasi ng cousin ko na kaka-process niya lang this year, 2026, na hindi rin niya pinapadala or even hindi niya rin in-attach yung high school and elementary diploma niya. Yun. So, I think okay lang. Basta yung sa School of Nursing diploma, napaka highly required nyo po talaga. Okay, so and next question po tayo. Hello po sir, ask ko lang po, yung sa 2F po, need po siya dalhin sa school kung saan grad ng nursing po. School send sa NYSED. Appreciate your reply po. Okay. Yes, kailangan nyo pong dalhin yung 2F form nyo po after nyo ma-download sa computer. So, kailangan nyo pong dalhin yun at ipa-fill out or ipa-fill up nyo dun sa taga-registrar. And then after nun, dapat naka-sealed yung request, something like that. Tapos, dapat meron na yung mga transcript, yung diploma, then ilagay po nila sa brown envelope, tsaka ipapadala through DHL. During my time, dapat yung school po talaga yung magpapadala, pero during my time, ako po yung nagpapadala dun sa DHL, pero naka-envelope na po, naka-sealed na po, may address na from our school. Ako na po yung nagpipick up, then pinapadala ko sa DHL. So again, kailangan po dalhin yung 2F form sa school para ipa-fill upan ng taga-register. Okay, so last question for this part 1. Sir, 2 months na yung sa akin, hahaha, wala pa rin sila reply, hahaha. Okay, so ito ba yung after mo mag-register through online, lahat ng forms or documents na nandun na sa yun, so nag-aantay ka na ng authorization test mo, tama po ba? So kapag nag-antay po kayo ng ATT nyo or authorization test, usually talaga it takes like 6 to 8 months talaga yung pag-aantay ng ATT or the authorization test. Pero may ibang mga state kasi na minamadali na lang yung pagpaprocess para makapag-take ng NCLEX exam. Sa amin, sa New York, mas madali na lang. May iba nga 1 month na lang. In my part, yung sa akin, it took like 4 months. So, August ata ako nun. August, September, October, November, December. Oo, 4 months. December 1, dumating yung ETT ko. Then right after, nung dumating yung ETT or authorization test ko, nag-book agad ako kasi may link na isi-send sila sa'yo. So yun, kikiklik mo yung link, tsaka yun na yun. Mag-book ka na ng exam sa Person View. Okay? So, that's all. I think that would be all. So yun lang po guys. Maraming salamat po sa panonood. Sana nakakatulong tong video na to somehow sa mga katanungan nyo during your NCLEX application. And gagawa po ako ng part 2 sa next video ko po para masagot ko pa rin yung mga tanong nyo kasi madaming tanong kasi and ang haba na ng video na ito. So sana nakakatulong po tong video na to. Maraming salamat po sa panonood. Gagawa po ako ng part 2, promise. Bye bye.